Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome back to my channel. So mga kabayan, na-share ko po sa inyo na mag-exam nga po kami. So nag-exam kami last August 10, Sunday. And sa library kami lahat nag-exam. At yung topic namin is Hoi Batri tsaka Lahi Hoi Tayawan. So dalawa, medyo mahaba yung pointers. Ang maganda doon is same day din lumabas yung result. Masaya ako na malungkot. kasi nakapasa ako sa Huiva 3. Pero nag-failed naman ako sa Lahi 1. Nito do yun. Kapag nag-fail ka sa Huiva 3, may isa ka pang redo. So mag-redo ka for one time. And then kapag bumagsak ka pa rin ulit, babalik ka sa Huiva 1. And magtatagal masyado. Ang mangyayari yun, tatagal talaga siya masyado. And minsan kapag ang mga estudyante na naka-experience ng ganyan, nawawalan talaga ng gana. For sure ako din, kung yan ang nangyari din sa akin, mawawalan din talaga ako ng gana. Pero ang nangyari sa akin is, nakapasa ako ng Huiva 3, pero nag-fail ako sa Lahi 1. So ang mangyayari niyan, ito ay parang sabi-sabi lang din naman. Kasi hindi ko pa nakita yung video ng kung saan sinasabi na kung ilang bang redo dapat yung pwede nilang ibigay sa'yo kapag nag-fail ka. So, pagkakaalam ko lang is, pag nasa Lahi 1 ka na, or nasa Lahi level ka na, only daw yung redo. So, kung totoo to, medyo maganda, pero yun nga lang, hindi ka pwedeng parang pa-easy lang. Kasi maapektuhan kasi yung status mo as a student. For example, may ipapadeploy sila, pero yung status mo is lagi kang nagre-redo, ganyan. So, mas pipiliin talaga nilang paunahin yung nagsisikap talaga na maipasa. Is na tuloy-tuloy kasi 'di ba pag naipasa mo yung first level and second level, third level, 'di ba tuloy-tuloy lang siya, madali. Pero kapag nagre-redo ka, babalikan mo na naman. Tapos for example ngayon magre-redo ako, 'di ba? Marami kami. Sa group namin, ang alam ko na nakapasa isa lang. Ko lang alam sa iba. Basta sa group namin, isa lang ang nakapasa. Kasi pag nagre-redo ka, ang daming naming iniisip. Ito na nga lang kami ngayon, nasa Lahi 1. Magre-redo kami, pero yung module namin, hindi pa nag-open ng bagong week. Pero, meron kaming nakaschedule na discussion sa office. So, dun sa office, meron talagang teacher from Finland. Baka marinig ka na. Meron talagang teacher. Tapos, ituturo niya sa amin yung magkakaroon parang demo ba? Yung mga gamit, kung paano gamitin, ganyan. So, nakaschedule yung group namin sa August 24. So, syempre, bago yung type na yun, kailangan kong balikan yung mga topic. So, nag-send naman na si Ope ng magiging topic namin sa August 24. So, babalikan ko ulit yun. May mga topic na nasa Huiva 1 pa. Ergonomics ba yun? Yung mga gamit. No, nasa Huiva 1 pa yun. Kaya kailangang balikan. Anyways, yun nga. Naipasa ko yung Huiva 3. Masaya ako. At least. Ay, naipasa ko rin siya. And then, ngayon, nasa Lahi 1. Yun nga, nag-fail ako. Pero magre-redo kami. And, meron akong isang classmate na nagtanong kung kailan yung redo. Sabi naman ni Ope is September 14 pag walang changes. Pag walang changes. Ganyan. Pero pag meron, syempre, isa-stretch pa nila yan kung hindi ko lang alam kung kailan. Pero hopefully hindi na, para na sa ganun matapos na. Anyways mga kabayan, share ko po sa inyo yung konting clip lang na nakuha ko after ng exam. Kasi kaming buong group, naisipan namin na kumain sa labas. Kasi minsan na nga lang kami magkakasama pag linggo. Kasi more on library talaga kami pag linggo. Lalo na these past few weeks na kailangan na mag-aral for the exam. As in, tambay talaga sa library.
So, sobrang konti lang ng mga videos na nakuha ko. Kasi, whole day kami na sa library, gutom na gutom ako, wala na akong pakialam. So mga kabayan, thank you so much for watching and see you in our next vlog. Please don't forget to